Isang mapagpalayang araw po. Nandito po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Benito Abriha. Si Benito Abriha po ay taga Cebu. Sabi niya, nanonood siya habang siya ay nasa bukid. So lahat po ng mga Cebuano dyan, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din kay Sansibar Jadjuli, no? Na lagi rin pong nanonood sa atin. At shoutout din kay Francis J. Bert Makaspak, no? Sa ito na po yung resba ko sa iyo, Mr. Makaspak, no? More blessing sa channel po nating dalawa. At shoutout din kay Lunggay, no? Na nagre-request na pa-shoutout daw sa kanyang mga kasamahan diyan sa Pure Gold Mekawayan Banga. At sa lahat ng manager po diyan, shoutout po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman po doon sa trabaho ng gate guard, no? Yung mga security personnel na na-assign sa mga pasukan at labasan ng mga kumpanya. Well, ano po ba yung basic, no? Ito pong sasabihin natin, generic po ito. Applicable po sa lahat. So, depende na lang po sa mga partikular na mga alituntunin ng inyong mga establishment na tinatanuran. Number 1, no? Ano po yung trabaho natin dyan? Una, sa usapin po ng pagsisiyasat, no? So, pagsisiyasat sa lahat ng tao at sasakyang papasok at lalabas, no? Sa lugar na inyong tinatanuran. So kasama po diyan inspeksyon ng sasakyan, no? Dapat kung ano man yung mga bagay na hindi pwedeng ipasok, no? Especially po yung mga deadly weapon, no? Yung mga bagay na illegal ay hindi po dapat natin papapasukin 'yan, no? So mga bagay o tao na walang pahintulot, di ba? So number 2, huwag papasukin ang sino mang tao na walang official business, di ba? So, sino mang tao na walang official business, walang pahintulot o hindi man define kung ano yung gagawin, dapat hindi natin papapasukin, di ba? Number 3, tayo dapat bilang security personnel ay magsilbing gabay, no? Abisuhan ang sino man, panauhin o bisita para magpatala sa inyong visitors log sheet o kung meron kayong logbook diyan. So dapat lahat ng papasok at lalabas ay naitatala po diyan, no? Kung sila man po ay may sasakyan, dapat po, no, nagagabayan natin sa wastong paradahan. Okay po? So, itala ang pagkakakilanlan o identity ng sasakyan at taong may dala o nagmamaneho nito. So, sa ganyang bagay po, dapat po kung meron pong policy ng CARPAS, o bago po natin bigyan, bigyan din po natin hingan din po natin ng ID. At pag sila naman po ay lalabas, natural lamang, ibalik po natin yung ID ron. Okay? So sa mga ganyan po, usually dati po, no, driver's license po ang hinihingi. Pero ngayon po, dahil po merong kautusan ng LTO dyan, hindi na po require ang driver's license. So dapat po, any valid ID, pwede naman po yon kung sakali man, no? Lalong-lalo na po sa mga subdivision. Okay? So, anumang pag-aari ng kumpanya, bagay man o sasakyan, ay hindi dapat basta-basta pinalalabas. Okay? So, basically, sa mga ganyan po, may mga gate pass, may mga dispatch slip, lalo na po kung kayo ay na-assign sa mga logistics company. Sa mga bagay naman po, may mga gate pass yan, no? Mga item, di ba? Mga sasakyan, may mga exit pass, mga bagay, may mga exit documents din. So, depende po yan sa kung ano man po yung defined na alituntunin ng kumpanya. Of course, kasama din dyan yung pagsisiyasat. Kung yan po yung mga item na yan, may gate pass or may exit pass or exit documents, dapat po, kung ano yung aktual na ilalabas, yun din po dapat yung nakadeclare po doon. No? Dapat po maayos ang description. Okay? Para hindi po tayo nananakawan o naiisahan. Okay? Anumang sira sa anumang bagay o sasakyan ay dapat na maitala, no? At maiulat, no, sa inyong immediate superior or sa part po ng inyong kliyente, doon po sa may hawak po ng security. Okay? So, sa pagpapatupad naman po ng dress code, no, kung ano man po yung alituntunin ng kumpanya, may basic po dyan yung pagsusuot po ng ID, pagkasabit ng ID,
At kung may uniforme po, dapat po maayos po nating naipatutupad po yan. Okay? Huwag paintulutan ang sino mang empleyado na lumabas sa oras ng trabaho. Ito po, common sense na po ito. No? Maliban lang po siguro kung merong kautusan o let's say kung merong emergency, no, sa yung empleyado. Pero dapat po yan ay coordinated, well coordinated sa nakatataas. Okay? O sa top management o sa management mismo. Okay? Ipatupad ang mga alituntunin sa paglabas at pagpasok ng mga bagay. Ito po ay tumutukoy sa mga deliveries, no? Whether you are receiving delivery, acceptance or delivery, or yung, let's say, sa mga, let's say, na-assign ka sa logistics, so magdi-deliver yung ano. So, dapat kung ano man yung alituntunin dyan, patupad natin. Na-assign ka sa isang mga, tawag niyan, mga real estate na gumagawa ng mga hotel or building. O kung merong tinakdang oras sa pagpapapasok ng mga materyales para po dun sa ginagawa nila, dapat po, no, sundin po natin yan, ipatupad po ng maayos. Pagpapapasok at pagpapalabas po ng materyales. At dapat, bago po natin palabasin yan, may mga wastong signatories po. Okay po? O authorized signatories na tinatawag. Wastong pagtatala sa pagkakakilanlan ng delivery personnel at gabayan sa wastong paradahan. So ano ba yung wastong pagtatala? Plate number, no? Pangalan ng driver, hingan nyo ng valid ID. And of course, ano yung kumpanya, saan siya galing, no? So dapat nandun po lahat 'yon. Ano mang di kanais-nais o di inaasahang pangyayari ay dapat may ulat sa inyong immediate superior, di ba? So sabi nga, to call the superior officer in any case not covered by instruction. Diba? To report all violations of regulations and orders I am instructed to enforce. So dapat po, anumang bagay na na-encounter natin na kakaiba, ay dapat maiulat po natin. At ipagbigay alam po sa client representative. So, yan po yung ating ibabahagi ngayon. Trabaho po ng gate guard. Sa mga susunod po, siguro magbabahagi pa po tayo ng iba. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik po ng aking channel. No? Mabuhay po kayong lahat. No? At sana po ay maibahagi po natin ito para po mas marami pa po tayong maimulat ng mga security personnel. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.